Amen. Praise God. Ato ta sa last part sa to ang series, no? Okay. So, nalang ko ready na, ha? Okay, atong series is a preparation for sa mga singles, no? Kay importante kayo sa ato ang pag-alagad sa Ginoo nga dili ta masipyat sa ato ang future, atong destiny nakasalalay sa pinaka-importante nga decision sa life. Especially sa atong generation karon. Lahi na ang gitawag nato dagan sa ato ang generation. Ang nahitabo is that we are dependent sa crowd, dependent sa ato ang feeling, and sa diyang nagtuon ko ani, walay exact formula ang Bible kung kinsa ato ang minyuan. Sa Old Testament, daghang klaseng formula. Si Ruth ug si Boaz, si Isaac ug si Rebecca, si Jacob, no? Dili mo makuha ang isa ka pattern how to find a wife. Pero isa lang ang common denominator sa tanan. God created marriage to glorify God. So, the will of God is everything nga mo-connect ang Ginoo nga siya ang mag-glorify. While sa New Testament is only a precaution nga make sure nga dili ka makakuha sa usa ka dili common belief. Kumbaga dili pareha og faith. Muna nga ingon si Paul, unequally yoked. Dili pwede mag-uban ang baka ug ang donkey. Dili pwede magmudaro ang kabayo ug ang baka kay ang result magtuyok-tuyok. So ang advice ni Solomon, Jeremiah chapter 17 verse 9, Proverbs 4:23, ang advice ni Solomon kay matud pa niya, everything you do flows from it. Tanang dagan sa imong life diha magikan ug mo na ingon ni Solomon, guard your heart. And ang word sa Ginoo kang Jeremiah, it was God who told Jeremiah nga don't trust in your feelings, no? Ayaw saligi ang imong feelings because feelings is a false guide. So ingon ang Ginoo, I the Lord search the heart and examine the mind. So kumbaga naay balance between the heart and the mind. Kinahanglan mo hatag ta og kanang balanse that the mind that connects to the heart is it should be naay gitawag nato pagkasinabtanay ni dili pwede nga di nimo gamiton ang imong mind, imong heart lang imong saligan. Nya ang gingon sa Ginoo to reward each person according to their conduct. So kung mabalance na tog insakto na ay reward nga gipromise ang Ginoo, ingon siya according to what their deeds deserve. So importante kaayo nga do ako ang picture ng sample diha. Murag lami kaayo, loving, sweet, tanan murag compatible, pero ang problem is incompatible. Okay? So isa sa lisod nga part sa mga singles nga Christian is ang pag-identify sa feelings. Okay? Lisod kayo i-identify ang infatuation o ang love. Ang genuine love, lisod kayo ma-recognize. Ang genuine love, dili masud sa usa lang ka formula. It's because ang genuine love, ang infatuation is mura pug genuine love. Ang infatuation, tanang na in love, tanang nag-file og divorce ni agi og ganang gitawag in love.
But sad to hear, no, nga ang infatuation is almost hairline lang ang difference sa infatuation og genuine love. Kay ang infatuation is nakafocus sa self, while genuine love nakafocus siya sa other side, kumbaga selfless. So si Paul sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 hangtod sa verse 13, gidescribe ni Paul ang first 3 verse unsa ka importante ang love. Matud pa ni Paul, if I speak in tongues, no, bisan pa og nabilong ka sa usa ka gifted church, kung wala ang love, it's nothing to God. Bisan pag naay gift of prophecy, bisan pag naa kay faith that can move mountains, bisan pag naa sa imo ang tanang mystery and all knowledge, bisan pag ipasunog ni imong lawas, matud pa ni Paul, kung wala ang love, it's nothing to God. Ang pinaka-counting sa Ginoo sa tong pag-alagad sa Ginoo diri, bisan pag unsa nimo ka bright, bisan pag unsa nakakadugay diri sa church, bisan pag moampo ka mabuhi ang patay, bisan pag ang bakol mo tindog, kung mawala ang love, it's nothing to God. Okay? So muna gingon dito sa verse 13, love is the greatest of them all. Now, gi-remind ni Paul nga ang pinaka-perfect reference sa love is na sa verse 7, ingon siya, love protects, always trust, always hope, always persevere. But pasabot no nga dili siya usa ka one-time formula nga masulod lang sa kahon. Naa siya taas kaayo, na gitawag na tog longevity. Kung baga agape love, a love that comes from God. Okay? Gidescribe ni Paul ang love nga opposite sa kalibutan. Ang love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, keeps no record of wrong, it does not delight in evil. Though very common, no? Pero kana lang word, does not delight in evil, wala na nakapractice ang uban ana. Okay? So hallelujah. So mother tas atong highlight 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Nganong giingon ni Paul no ngadto sa Corinthian church nga do not unequally yoke with unbelievers. Ang word ni Paul ingon dito sa verse 17, come out. Okay? Come out from them and be separate, says the Lord. Kanang word yang gigamit ni Paul, says the Lord, mabasa nato sa Deuteronomy unya. Nga ang word ni Paul, gawas mo diha, touch no unclean thing and I will receive you. First, dapat mahibaloan nato nga unbelievers ug followers dili pareha. Ang believers is only believing, ang followers is a disciple. Okay? So daghang mga believers nga usahay abi nato kanang naa dira sa church, kanang follower na ni Christ, sometimes believer papud na. Okay? Okay, there are times bisan believers compromise papud. So pag ingon ni Paul, unequally yoked with the unbelievers, buot pasabot na ay kanang conflict between righteousness and lawlessness. Gigamit ni Paul is partnership. Matud pa niya, what partnership? Unsa may kumbaga unsaon pag-unite? How can two walk together? Kay kanang word partnership, you need each other. How can you walk together if opposite na ang righteousness? Sa gitawag na tog lawlessness. Kanang lawlessness meaning walay boundaries, walay restriction. Kung sa syudad pa na walay mga rules, sa kalsada pa na walay mga danger sign, o sa opisina pa na walay mga prohibition nga kung
Kung malate ka, walay penalty. Meaning, walay direction. Okay? So, unsaw man animo kung ang righteous person nga gihugasan ni Christ makapartner og walay restriction. Gigamit na po niya ang word, what fellowship? Fellowship means one thing in common. Naa sila'y gitawag togetherness. Gigamit nga word ni Paul, light and darkness as comparison. Which, darkness always, kung kumbaga, default ang darkness. Ang light is kanang, kumbaga, naay dapat mo trigger. So, bisag unsaon nimo pag musiga ang light, automatically mawala si darkness. Ug ang darkness walay power sa iya nga built-in. Wala siya capacity to show something. Darkness means life by default walay kumbaga walay future. Dili ka mabuhi sa ngit-ngit nga life. So, dili pwede nga ikaw naa sa light, nya nakikpartner ka sa darkness. So, gigamit na po ni Paul, what accord? Okay? Kanang accord is gihigot. Okay? Christ with Belial. Belial means the devil. Okay? So, mura ba unsa may nabay teamwork ani? Dili na siya pwede. Even ang portion with the believer and the unbeliever, dili gid siya pwede, kung sa sharing pa, dili gid siya match. What agreement has the temple of God with idols? So, gigamit ang word partnership, fellowship, accord, portion, and agreement. 5 kabuok differences kung ang usa ka Christian gitawag mangitag partner for life. Naa ba kahay longevity? How long mo sustain ang relationship kung kaning 5 ka book reference gigamit ni Paul nga maka-glorify sa Ginoo? Balikon ako, the very purpose for marriage is to glorify God. Isa lang ang goal sa marriage. Once ang marriage dili mo glorify sa Ginoo, slim kayo ang chance sa longevity. Slim kayo ang chance nga mo sustain long. Dili gid siya kaayo ka-sustain. And naaman siguro nag-sustain og dugay, pero makita nimo nga grabe, rough road kaayo sa life. So, muna ang word ni Paul, come out from them and be separate. Okay, another thing, ingon sa Deuteronomy chapter 7 verse 1 hangtod sa verse 6, muna ning giingon ni Paul nga says the Lord, when the Lord your God brings you into the land you are entering. So, naay gitawag nato kanang distinction, life before and life now. From Egypt to Canaan, from the hands of Pharaoh to the hands of the God-given promise. Muta ingon siya dito, kung naa naman dito sa place, muna ingon ng Ginoo, verse 2, when the Lord your God has delivered them over to you and you have defeated them, mauna ni siya katong mga nagpuyo dito sa promised land. Ingon siya, you must destroy them totally. Dayon gigamit rin ang word, make no treaty with them and show them no mercy. Grabe, no? Gahi kaayo instruction ang Ginoo. Ingon siya sa verse 3, do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons. Verse 4, okay? For they will turn your children away. So, ang Ginoo naghatag og restriction kay ang iyang purpose is for generation. Take note, ang purpose sa Ginoo, kung mangita man kag partner sa life, ingon siya, for they will turn your children away. So meaning, it starts from you. Okay, ikaw karon naa ka diri sa church, basin imo na ning last nga generation. Kaya ang imong anak wala na diri.
Di na niyo makita basig mag-Muslim na, no? Basin asa na padulong. Okay? Basig tuwa na sa laing lugar. Di na maayo ang dagan siyang life. Ang purpose sa Ginoo is that ang imong children's children, kung baga generation, ingon siya, so that for they will turn your children away from following me to serve other gods. So balikon nako, ang purpose of marriage is to glorify God. So, kung makakuha kag partner nga dili ma-involve ang Ginoo, then you miss the very purpose. In fact, daghan ang nagsuffer na diri karon. Okay? Di nimo ma-enjoy ang completeness, ang success sa marriage. Dahil ingon ang Ginoo, the Lord's anger will burn against you and will quickly destroy you. Okay? So, pag-ingon sa Ginoo ni ana, automatically, ang dagan sa imong life is for destruction na. Okay? Wala na siya gitawag favor. So, yun dito sa verse 5, this is what you are to do to them. Okay? Ano ni instruction sa Ginoo? Break down their altars. So, ang gikalagutan gyud sa Ginoo is kinahanglan na ay one thing in common, it's more on about God involved in marriage. Okay? Ingon siya, break down their altars, smash their sacred stones, cut down their Asherah poles, and burn their idols in the fire. So, ang gikalagutan sa Ginoo, dili iyang beauty, dili iyang height, dili ang iyang kabuutan, no? Dili ang iyang ka-angelic, dili ang iyang kanang unsa kadato o unsa badiha, dili ang iyang ka-caring. Ang gikalagutan sa Ginoo, it's about the issue of their heart. Kay ang iyang faith is not the same with your faith. Ang iyang God is not the same with your God. Okay? So, daghang kog nakita nga mga Christian nga naay destiny sa Ginoo, naay plano sa Ginoo at one time, naay goal para sa Ginoo. Daghan na kayong naabot diri sa church nga grabe ka on fire, mga potential gamitonon sa Ginoo, pero one false move, ang dagan silang life dili na the same. Okay? Yeah, diningon ang Ginoo, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. So, by genetics, no, dili na kita nabilong sa Israel, pero by faith, ang ato ang father is still Abraham by faith. And ang instruction sa Ginoo is that you are carrying a godly generation. Because God is looking for a generation that will carry His glory. Okay? Nangita siya family nga mo carry sa iyang glory. Hallelujah. So, ang question is about being mismatched. Okay? Match mo physically, match mo intellectually, match mo emotionally, pero ang instruction sa Ginoo, come out. Come out. Kaya nga naman, nagka-mismatch mo spiritually. Dili na mo compatible. So, tanaw rin ang rubber shoes o ang kanang pangsimba nga shoes o ang rubber shoes, mismatch. Walay taong maglakaw nga ang usa ka tiil nakadapa, yang usa ka tiil naka Adidas, no? Maglakaw-lakaw kas kalsada, dili gyud. Dili pareha. Dili mismatch. Match mo physically, intellectually, emotionally, pero mismatch spiritually. Okay? Muna, ang word sa Ginoo is come out. So, diri sa Mark chapter 10, ang mga Parisiyo miduol sa Ginoo ug nag-ingon, Lord, gitugutan ba nimo ang divorce? Ngano malagi sa time ni Moses? Ni sugot malagi siya divorce. So manitubag ang Ginoo, ang problem sa divorce is a problem of the heart. Then ningon din siya sa verse 6. Paminawan ninyo.
From the beginning, ang successful marriage comes out from a successful family. Paminaw ha? Gibalik sa Ginoo ang origin. Ingon siya, from the beginning of creation, God made them male and female. Ingon siya, for this reason, a man shall leave his father and mother to be joined to his wife. So, ang lalaki mubiya sa iyahang mama ug papa. Meaning, naa siya gwapo nga family daan. Kung mangita man kag insakto nga bana, insakto nga pangasawunon, dapat ang iyang gibiyaan dili iyang karaang uyab. Dapat ang iyang gibiyaan dili ang iyang karaang, kung sa babae pa na, ang iyang karaang karelasyon. Dapat ang iyang gibiyaan ang iyang mama ug papa and be joined to his wife. So, kung imong sabton ang foundation nga ang successful marriage magikan pod sa successful nga family. No? Isipon nimo kung usa ka higayon na kay minyuan nya ang imong nauyab, nagkauyab mo kay gikan siya sa karaang relasyon, kinsa iyang gibiyaan, dili ang ginikanan. Okay? So, kung imong sabton, kung gusto ka successful ang imong marriage, magsukod pod sa successful nga background sa family. Okay, ang advice ni Christ, mubiya siya sa iyang mama ug papa, but pasabot naa siya insakto nga family. Amen ba? Naa siya gigikanan nga family. Okay? Now, Proverbs 3:33, dili lisod memorizon. Dungano na tugbasa, ready begin. The curse of the Lord is on the house of the wicked, but He blesses the home of the just. Kay kinsa ang curse? Dili sa usa ka person. Ang curse naa sa tibuok balay. So, dili lang one person, kundili sa usa ka household. You belong to that house. So, naay tunglo ang usa ka balay nga walay kahadlok sa Ginoo. Wicked. But pasabot, ang iyang Ginoo, dili Ginoo na to. Ang ilang Ginoo, idols. Ang ilang practice, libre mo buhat sa bisag unsa. So, meaning, beforehand, ang partner ng imong gikuha, na curse daan. Because the curse of the Lord. So, kaning curse sa Ginoo, matud pa ni Solomon, mura siya langgam nga nalupad-lupad, nga mutugpa siya sa mga taong angayan tugpahan. So, ang tunglo sa Ginoo is, kumbaga, running to and fro, magsuri-suroy na siya. And for sure, mutugpa siya sa house of the wicked. So, meaning, the home, ang balay mismo, sa tao nga imong minyuan, sa tao nga imong gikahigugmaan, sometimes, no? Usahay, ang atong giminyo, usahay, ang ilang beauty, ilang kagwapo, ang ilahang kadato, o bisag unsa pa diha, wa ka kabalo nga imong giminyoan na itunglo ang iyang life. Okay? So, family is the foundation. Kay naay gitawag na to generational curse, especially ang character that runs in the family. Nganong wala man si mama ug papa? But pasabot nga siya mismo naanay gibitbit nga tunglo sa pamilya nga dili buo. Okay? Ang uban sa tuwa diri gikan sa broken family, di ba? Dagan diri sa tuwa nagdako dili sa good family. Dili ta parpareha og dagan. Ang atong mga ginikanan, ang uban nasa laing kamot. Ang uban dili na mahiluna. So, di na nato dungagan ang usa ka mali og laing mali. Kita na mismo naka-witness. Kita na mismo nakakita sa mga effect nga once makapartner ta og mga tao nga dili pareha nimo faith, mura kag ning sangod sa yugo, nagdaro nga ang imong katapad kabayo dili baka. Okay? So, balikon nako, the foundation of marriage or successful marriage comes out from a successful family. So, tanaw nimo ang family background. Okay? Kung naa kay nagustuhan ng ligaw sa imo,
kanang nangligaw sa imo ha, tanaw nimo ang family background. Unsay family background? Pag makita gani mo ang family background, i-expect nga ang karakter sa family maura gyapon ay mahitabo sa imo. I-expect yun na. So, except na ay true conversion. Okay? Except na ay true conversion. Nya, ang true conversion, okay? Makita ba nato na siya? Evident ba kayo ang true conversion? So, kung makita nimo unsay dagan sa ilang family, puro kwarta, puro basketball, puro dili sila pro Christianity, dili pro family, okay? So sa background pa lang daan sa family, meaning mauna na ang imong minyuan. Muna lisod kayo. Okay? So even diri sa church, lisod mangita og kanang gitawag natog tinuod nga believer. Okay? Lisod kaayo. So alis na klaro na to na. Now, so one thing in common sa Ephesians chapter 5. This is Ephesians chapter 5. Wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. So, meaning, kung gusto ka nga makaminyo og asawa nga mo submit sa imo, dapat ang asawa submitted daan sa Ginoo. Kay kung dili siya submitted sa Ginoo, ang imong maminyoan in the future, di gina mo submit sa imo. Okay? So, ang foundation, naagid gihapon sa iyang relationship sa Ginoo. Okay? Ingon po dito sa verse 23, for the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church. So, but pasabot nga, in any effective nga relationship sa marriage, mag-start gyud sila sa one thing in common, naa gyud siya gitawag relationship sa church, naa siya relationship sa Ginoo. Okay? So, naa siya connected sa church. Ingon sa verse 24, now as the church submit to Christ. So, kung ang partner nga imong maminyuan dili taga church, usaw niya pag-submit sa imo, wa gyud siya kung ang asawa dili ka submit sa Ginoo, Ginoo naman ganina, maglisod gyud siya submit sa imo. Okay? Hallelujah. Maglisod gyud siya submit sa imo. Okay? Ingon po dito sa verse 24, as the church submit to Christ, the wives should submit. So, makita nimo nga ang gitawag na to atmosphere sa marriage magsugod gyud gihapon sa church. Because family is a gift. Family is a gift from God. And the goal of marriage is to glorify God. Lisod kaayo nga, no? Bisan gani diri naglisod gani ang uban. Hallelujah. Marriage and the church, Ephesians 5:22 to 27, because the bride is the picture of the church and the groom is the picture of Christ. Pag-ingon ni Christ, as the husband is the head, Christ is the head of the church. Sa 24, just as church submits to Christ, wife should submit. Gipakita sa Ginoo nga ang marriage mag-start yun sa one church, one faith, okay, one heart. So kung makakuha kag partner nga dili taga church, okay, dili Christian, dili mo one faith, how can to walk together kung dili mo pareha og belief, di mo parehag vision? Okay? So naagi dako kayog reflection ang church sa tao nga imuhang maminyoan. Okay? Another thing, kaning gitawag na tog vision match. Kay vision is the most important aspect of your life. Ingon sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. So but pasabot, ang Christian, ang pinaka-highest vision sa Christian is kanang gitawag nato to glorify God. That is the highest goal, that is the highest calling. Nganong ang tao magbinyo, nganong ang tao moatog church, nganong ang tao kinahanglan og pamilya, now unsa may future. Kanang vision is the art of seeing the future. Mao ni meaning sa vision. Unsay tan-aw nimo sa imong anak in the future? Okay?
Ang tawag na to na vision. Wala, napakadiri, pero kung moadto kag Cagayan, naa kay vision, unsang lugar, unsang basa imong sakyan. So, unsay gusto nimong mahitabo nga family in the future, magsugod karon, naa kay vision. Now, here comes ang imong partner in life, wala siya nagkaparehag vision para sa imoha. Nga na miss nimo ang very design nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. So, vision gives direction, and ang mahitabo one day soon, ang tao nga imong makauban, ang tao nga imong makadulog, ang tao nga imong gilambing-lambingan, dili siya parihag pananawon sa imo. Wala siya gitawag na to goal to glorify God. Hallelujah. Padayon ta. How do you glorify God in a lifelong relationship? Okay? So, it should be na amoy gitawag one thing in common sa Christianity, especially kanang word prayer. You have to pray for each other, talk about God together, worship together, go to the church together, having Christian friends, listening to Christian music together, reflect God's character to one another. So, kanabang if you observe sa mga family within your reach, kanang imong silingan, kauban nimo sa balay, kauban mo sa boarding house, kauban nimo sa compound, kauban nimo sa opisina, i-try to observe ang Christian family. Ang Christian family is usually Christ-centered. Okay? Nagisgot ko genuine Christian. Kay daghan man pod nagpa-Christian. Okay? So, daghan kog nakita nga relationship nga ang Ginoo dili center sa ilang life. Kung kami maglingkod diri kanunay sa stage, sa pulpit, lami kita nao no ang family moadto sa church together. Lami kayo nay mga anak together. Lami kayo manglaag mo together. Ang uban makita nako sa daplin sa dagat, magdala sila, magbaon pa sila, nagbike lang, no? Magdapag kaldero, mangaon sila. Kana bang lami kayo ang family nga naay kanang gitawag unity. Yeah, especially kung ang family is desiring to glorify God. Pag ang imuhang family is opposite na gani ang faith, mo na gitawag na to regret for the rest of your life, especially kung dili mag-decide mo surrender sa Ginoo. Na mo gitawag gud nga missionary dating nga common na sa mga Christian karon, nga naa sa iyaha masibra lagi na, no? Maluwas ra lagi na. So, tungod kay you are more dependent on your feelings. You are more dependent on what you feel. Imong gibasihan ang imong gibati, but ang sad ending is dili maayo ang effect. Dili maayo ang dagat. So daghang kayong nag-suffer anak karon. Daghang kayong mga family karon nga naglisod unsaong pag-survive. Unya, especially karong panahon na, karong nga generation, mas grabe ang rating sa divorce. Though wala man siguro divorce diri nga legally sa Pilipinas by papers, pero naatay gitawag na tog kanang mga emotional divorce. Asawa paghapon mo, pero ang tan-aw sa Ginoo, no? naana sa lain ang imuhang kay karelasyon. Kusog na kaayo karong panahon na ang kanang gitawag infidelity. Wala na kanang gitawag seriousness sa relationship. Sayo na kaayo mga liwa karong panahon na kay tungod sa social media, tungod sa cellphone. Ang cellphone grabe nga distraction sa kaminyoon. Ang yawa ng hilabot sa dugay na biya si Adan sa garden nagsuri-suroy. Gipanganlan gud niya ang mga hayop. Pila guna ka buok species na dito sa garden. Ang mga kahoy, kumbaga, sa kadugay niya dito, ang yawa, wa nagapilapil. Pero sadyang niabot si Eva, kay ang gusto nga i-destroy sa yawa, dili ikaw, kundili ang marriage. Once ma-destroy ni Satanas ang marriage, he will destroy everything. Because marriage is the smallest institution. Marriage is the foundation for everything. Ang tanang crime nga imong mahibaloan karon, if you trace back ang pinaka-foundation ana,
sa family gid gyapon. Muna natay gitawag family code nga sa atoa diri murag ang Pilipinas nalay nagpabilin nga nagtugot og divorce. Mao na nga ang Ginoo maglagot sa kanang same-sex marriage. Ang Bible is against the same-sex marriage. It's because dili siya maka-create og family. Okay? So, atong makita nga the very goal of Satan is to destroy the family. So, before pa lang daan, wala pa kag gikasal, nangita pa lang kag uyab, i-divert na ka. I-divert na ka sa yawa para dili nimo ma-serve o ma-reach ang imuhang purpose sa life. Okay. So, Proverbs chapter 24 verse 3 hangtod sa verse 4. By wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. So makita nato nga ang foundation sa family, ang foundation sa home, ang foundation sa house is built by wisdom, not by feelings. Okay? Wisdom comes from living. Buot pasabot sa wisdom, no? Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So wisdom comes from God. Buot pasabot, gamita ang God-given knowledge. Ang gihatag sa Ginoo sa imong nga, kumbaga timbangon nimo ang sitwasyon. Kung mugminyo ko aning tawhana, basig ang imong feelings ng imong gikater is just for now. Basig karon lang ni. Okay? Giyunan lang nimo, you and me against the world. Basin karon lang ni, pero in the future kabalo jud ka nga ang imong spiritual life is at risk. Kabalo jud ka nga ang imong life dako kayo, kumbaga to avoid costly mistakes. Para ma-avoid ang mga more damages and costly mistakes, mas may pay mo hilak ka karon kaysa maghilak ka for a lifetime. Mas may pa i-undergo nimo ang pain karon kung naa na ka sa relasyon, kung naa na kay gitaguan nga relasyon karon nga opposite sa imong faith, opposite sa imong goal, opposite sa imong vision, and kabalo ka nga dili involved ang Ginoo. Kasagaran relasyon karon naa na premarital sex. Okay? Naa na ng petting, naa na ng necking. Okay? So kana palang daan sa mga kissing area, it's a sure sign nga dili na involved ang Ginoo. Naa na kay hint, naa na kay indication kay ang genuine love sa unang mga part 1, part 2 nga tong gisgutan, makapaabot gyud. Ang love nga gikan sa Ginoo is gipangayo gyud. Dayon ang tinuod nga love is mo respeto, especially sa body contact, no? Kumbaga irespeto gyud ang iyang gitawag nga pagkatao. Kung gani ang imuhang partner mo hangyo na gani og premarital, wala pa na minyo kung sa ano pa na siya, gusto na ka mo tusik-tusik nga wala pa na minyo, it's a sure sign nga ang imong relasyon dili na gyud iya sa Ginoo. So as early as possible, ingon sa Ginoo, come out from them and be separate. Okay? Kay ang gusto sa Ginoo nga ang marriage is to glorify God. Gusto ba nato ang Ginoo makapahimaya sa ang atong marriage makapahimaya sa Ginoo? Then magpaabot ta, maghulat ta. Okay? Naana ta sa last part sa to ang series karon, no? Kay love month man ron, ginapahinumduman nato ning ang mga estudyante, di pa man yung marrying age, kung pwede, ayaw sa mong pag-uyab-uyab, tiwasa inyong eskwela. Pero kung naana ka, nakahuman na ka eskwela, nanrabaho na ka, naana ka sa marrying age, pagtanom na daan, pag-ampo na sa Ginoo, mag-ampo juga sa Ginoo. Okay? Mag-ampo ka sa Ginoo, pag-iskinol pod, no? Pag-cream pod, pagpahumot pod. Okay? Apil man diha ang wisdom. Okay? Apilon po na nato. Tagay pagbili ang imong kaugalingon dahil pangita og right partner sa imong life. Okay? So i-balance nato ang wisdom ug ang atoang feeling.
Okay? Dili pwede nga feeling dependent lang ta. Dayon ang wisdom nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Dili na to magamit. So, kabaluta nga lisod kayo i-strike ang balance. Pero ang problem sometimes is that ang uban heart try gibasihan, wala gibasihan ang kaalam sa Ginoo. So, gikaingon ko na, the very goal of Satan is makapture niya ang marriage. Pag ang imong marriage wala sa kamot sa Ginoo, dili nimo ma-attain ang gitawag natog success in marriage. Ang success sa marriage magsugod gyud sa foundation sa family. So kung ang family, matud pa sa mga capture nga mabasa nato, family that prays together stays together. Ang family nga nagkahiusa, nagsimba, nangalagad, nagtugyan siyang kinabuhi diya sa Ginoo, so lahi ra gyud kaayo, no? Pag New Year, pag December, akong pamilya kauban ako magpray, no? Ang uban manghangyo na lang, pwede dito mi mag New Year sa inyo, pwede mi dito mag Christmas sa inyo. Makita ninyo ang uban nga way family nagkatimulaag. Luoy kayo ang walay family. Nya, kita kung naay mga trahedya, ang imong goal baya ay imong kuhaon imo lang family. Unya ang ubang family nangandoy nga maka-abroad pa kay para makabuhi gyud, makasustain sa pamilya, well and good, makatabang pud siya sa lahi nga area, pero sa tuwa sa Christianity wala kay nato na gina-advise nga maglagyo ang mag-asawa, kay ang atong goal nga ang family that can stay together, no? Gina-advise ginato nga dili gid sila maglagyo, kay para ang ilang relationship sa Ginoo. Matud pa sa akong wife na sa istorya nga couple gahapon, gipungtanan niyon sa imong trabaho, siya naramang gud ko sa balay, ingon siya nga gwapo kayo imong desisyon, kay ang imong mahatag sa imong mga anak ang imong karakter nga dili mahatag sa inyong katabang. Kurtahan ang tao nga ihang nakastorya, pero nakaingon gud tong iyang gistoryahan nga sister, kaingon siya, hala karon lagi ko kadungog ana, lami kayo paminawon. Nga natagaag value ba nga ang iyang pagstay sa balay, kay able man pud yang bana makabuhi sa pamilya. Siguro bag karon pa siya kadungog sa word, wa niya na appreciate nga nasa sa balay. Pero wa siya kahibalo nga iyang gibuild ang stronger marriage and stronger family. Yun siya nga, mahatag nimo, ma-serve nimo imong role, then mahatag nimo ang right thing as a wife, nga mahatag nimo sa imong mga anak, nga dili mahatag sa uban. Okay? So I hope, no, nga tapos na ang ato ang series karon about be not equally yoked with the unbeliever. Atong gipakita ang mga effect kung ang tao dili mangita og kaparihan niya og pagtuo. Kung ang usa ka Christian manguyab og dili Christian, okay? Dili gyud normal na ang dagan sa imong life. So to avoid costly mistakes, it start with you to ask God for the right person. Ayo pagdali-dali, pangayo og guide, pangayo og sign sa Ginoo. And sometimes kung unbeliever di na ka kinahanglag sign. Lord, kung mo text gani siya sa kuha, meaning siya na gyud. No, basta kay unbeliever di na ka kinahanglag sign. Kay for sure ang iyang faith is opposite to your faith. Palakpakan na to, tubuhi nga Dios. So kana lang, no, next Sunday na nabutay lahi nga subject, and I hope